Inilabas ni Coach Tim Cone kung gaano kahanda si Justin Brownlee sa laban ng Gilas Pilipinas at New Zealand. Ibinulgar din ni Coach Tim na dalawa sa kanyang key players ang haharap sa New Zealand na may iniindang injury. Ibinida naman ng FIBA kung gaano ka-loaded ang Gilas Pilipinas patungo sa bakbakan versus New Zealand. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi pa nagsisimula ang bakbakan ng New Zealand at Gilas Pilipinas habang tinetape natin ang episode na to sa playoffs. Pero base sa mga lumalabas na balita, isa si Justin Brownlee sa mga tinututukan sa bakbakan laban sa Tall Blacks. Tanong, anong masasabi ni Coach Tim sa isyong yan? Gaano kahanda si Justin laban sa mas pisikal na kalaban? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa tingin ko, makikita mo talaga ang isang motivated na Justin na papasok sa laban versus New Zealand. Mas motivated si Justin na bumawi at inaabangan ko yan. Okay guys, so doon tayo sa motivated si Justin na makabawi or bumawi. Obviously, ang sinasabi niya dito is yung naging pagkatalo nila sa TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes. 2 beses po yun hindi biro yun. Pero yun na nga, nag-aabang ni si Coach Tim sa posibleng gagawin ni Justin sa laban nila sa New Zealand na posibleng natapos na habang pinanonood mo ang ating episode ngayon. And of course, hindi lang si Coach Tim yung nag-aabang. Tayong lahat inaabangan natin ang gagawin ni Brownlee versus New Zealand. At base kay Coach Tim, motivated ang kanyang resident import para magpakita ulit ng kanyang kakayahan para matulungan ang Gilas na umusad sa isang yugto ng bakbakan. Siyempre, hindi lang si Justin ang gagawa ng trabaho para sa Gilas. Kasama niya ang hanay na sumabak sa Latvia Olympic Qualifying Tournament. Nadagdag lang doon si Scotty Thompson. Yung pa rin ang original na lineup. At dahil maganda pinakita nila sa OQT, naniniwala tayo na may magagawa din sila dito versus New Zealand. Matigas ang Latvia pero pinadapa nila yun. Kaya hindi imposible na may magandang resulta silang ibigay sa sambayan ng Pilipino na naghihintay ng isang impresibong panalo laban sa Tall Blacks. Matapos ibulgar ni Coach Tim na sobrang motivated si Justin sa magiging laban ng Gilas sa New Zealand, tuluyan na rin niyang ipinaalam sa media na dalawa sa kanyang player ang maglalaro kahit may iniindang injury. Isa sa mga rason bakit hindi nakasama sa hanay si AJ Edu. At ang tanong ng bayan, sino ang dalawang player na may iniindang injury pero sasabak sa laban? Tutukan natin ang paghahayag ni Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Hindi makapaglalaro si AJ Edu, hindi kami makakuha ng clearance mula sa mga doktor. Si Calvin may problema sa calf pero susubukan natin paglaruin siya. Si Chris ganun din sa kanyang hamstring. Kung titignan natin mabuti, parang ito na ata yung pinakamabigat na dala-dala ngayon ng grupo ng Gilas. Yung AJ Edu na dapat makasama nila, wala dahil sa injury na nakuha niya sa Japan. Walang makuhang clearance sa mga doktor. Si Calvin Optana, meron siyang calf problem. Si Chris Nuzam, sabi rin ni Coach Tim, meron din siyang iniindang injury sa kanyang litad sa alak-alakan. So sila yung dalawang key players na merong iniindang injury na sasabak laban dito sa Tall Blacks. Si Jamie Malonzo, wala pa rin siya dito. Mabigat, di ba? Pero kahit may mga ganitong balita o problema yung Gilas, nananatiling mataas ang moral, nananatiling umaasa si Coach Tim na magkakaroon sila ng magandang laban or may chance sila na talunin ang grupo ng New Zealand na may bagong coach. Yun siguro yung maganda doon. Silbing motivation din kasi yun sa mga player para hindi sila panghinaan ng loob. Isa pa rin siguro sa nakikita natin dito is yung chemistry nila. Hindi nawawala yun. Wala kasing nalaga sa original lineup mula sa OQT. Nadagdagan lang sila ng isa at si Scotty yun. Naaatasan ni Coach Tim na manguna sa execution ng kanilang opensa versus New Zealand. Sa depensa, andyan naman si Chris Nuzam na pumigil kay RSJ sa laban ng Gilas at Jordan sa finale ng Asian Games. Kaya expect natin na kahit may iniinda siyang minor injury siguro sa kanyang litid sa alak-alakan, pipilitin niyang pigilan ng opensiba ng player na nakatoka sa kanya. Nagtala ng 4-0 record ang New Zealand sa mga naunang laban versus Gilas Pilipinas mula 2016. Dahilan para maghangad si Coach Tim ng isang magandang resulta sa sandaling magharap ang dalawang kupunan. Ang nasabing hangarin ay nakarating na rin sa FIBA na kaagad ibinida ang magiging bala ng pambansang kupunan versus Tall Blacks. Narito ang report. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Maaaring wala pa ring panalo ang Pilipinas laban sa kanilang mga katapat sa Oceania. Pero sobrang positibo nila sa labang ito na maaaring sa wakas ay makuha nila ang panalo. Ang Pilipinas ay loaded na kumpiyansa at continuity ng kanyang hanay. Pero mainit din, matatangkad at talented ang New Zealand. Totoo naman yung sinabi ni FIBA, di ba? Yung sobrang positibo ang Gilas Pilipinas patungo sa laban. Parang hindi nga natin nararamdaman ang kaba nila dito sa New Zealand versus New Zealand kahit may mga pasabog si Coach Tim
napapasok na may konting iniinda si Chris Newsome and of course si Calvin Optana. Walang ganun talaga eh. Ibig sabihin, natatakpan ng pagiging positibo nila yung anumang problema na meron sila sa ngayon. At isa sa mga problema nila ang pagiging mainit at matataas ng tall blocks na posibleng maging malaking problema nila sa aktual na bakbakan. Tingin natin malaking factor talaga yung hindi sila nabawasan sa roster nila. Hindi na bago yung roster ng Gilas. Mahirap kasi magsimula ulit kung maraming nadagdag sa team, di ba? Panibagong pagtuturo na naman yun ni Coach Tim. Panibagong pagbuo ulit ng chemistry na mahirap mabuo kagad kung ilang araw lang yung practice nila. So blessed pa rin sila sa aspetong yan. Buong-buo pa rin ang Gilas Pilipinas. And hopefully makapagtala tayo ng panalo versus New Zealand. So guys, maraming salamat.